Dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang walang kupas, at nangunguna pa rin bilang number 1 top choice ng mga Pilipino sa pagkasenador, ngayong darating na 2025 elections. Ayon sa survey na ginawa ng Publicus Asia, ang dating Pangulo ay nakakuha ng 48% na boto mula sa mga respondents at kahanga-hangang rating na 59%. Nagpapatunay lamang ito na hindi talaga nawala ang popularidad ni former President Duterte kahit nawala na ito sa katungkulan sa ngayon. Sumunod naman sa kanya sa listahan ay si Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng 44% na boto mula sa mga respondents at kaparehas lang na 44% rating. Tila ang kanyang suporta mula sa Mindanao areas ay naging dahilan kung bakit bumaba ito mula sa dating 50% rating. Pumapangatlo naman si Dr. Willie Ong na tila ba ay nabitin din sa Mindanao areas kaya't bumaba ang boto mula 50% ay naging 42% na lang at ang kanyang rating ay naapektuhan din dahil bumagsak ito mula 44% hanggang naging 39% na lang. Bukod sa tatlong top senatorial candidate, ay isiniwalat din ng survey na ang mga re-electionist na sina Senator Bongo ay nakakuha ng 40%, Maria Imelda Josefa o si Senator Amy Marcos naman ay 38% at former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may 36% ay talagang mga pangalan na hindi mawawala sa eksena, kahit nakasisimula pa lamang ng election preparations. Tumaas ng bahagya ang tsansa ni Senator Bongo sa National Capital Region na mula sa 29% hanggang ay naging 38% at kay Senator Amy naman na galing 35% ay naging 41% sa kanyang approval rating. Kasama pa rin naman sina former Senate President Tito Soto na nakakuha ng 33%, sinundan naman ito ni dating Manila Mayor Isko Moreno na nakakuha din ng 31% at pumantay lamang kay former Senator Ping Lacson na nakakuha din 31%. Hindi rin naman nagpauli sa usapan ang former Vice President na si Attorney Leni Robredo na nakakuha din ng 27%. Nasa hulihan naman ang top performing cabinet member sa naunang survey na si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., na nakakuha lang ng 26% ngunit pasok pa rin sa top 12. Panghuli naman sa line-up si Senator Pia Cayetano na nasa ika-12 spot at mayroong 25% na approval rating. Ang survey ay naganap noong ika-29 ng Nobyembre hanggang sa ika-4 ng Disyembre ngayong taon. At wala di umanong bahid ng pamumulitika dahil non-commissioned ito ayon pa sa Publicus Asia Inc. Bagamat hindi naman ito ang talagang basehan ng magiging resulta, pinapakita lamang nito kung sino ang mga pangalang matunog talaga sa publiko at hindi pa rin nawawala sa political scene, lalo na't nalalapit na ang 2025 elections.